Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng ABS-CBN 14 minutes ago. Tungkol ito sa pahayag ng kampo ni dating Speaker Martin Romualdez. Just in, former House Speaker Martin Romualdez has requested the Independent Commission for Infrastructure that his hearing originally set on October 22 be postponed. He will undergo a medical procedure based on an advisory sent by the commission to reporters. Okay, so ito, media advisory, pinadala, postponement of hearing. Congressman Ferdinand Martin Romualdez has requested to postpone the hearing originally set for October 22, 2025 as he is scheduled to undergo a medical procedure. The commission will issue an advisory once a date for the next hearing has been determined. Okay. So tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. So kung medical procedure, related ito ang pagkakalam ko sa sakit sa puso. Operasyon ba? Maraming klaseng operasyon. Bypass, whatever. Angioplasticity. Pasensya na, hindi ako basta sakit sa puso ang ibig sabihin kung mag-undergo ka ng medical procedure. Okay. People who reacted. 10,000 people reacted. Ang bilis, 14 minutes lang, 10,000 kagad. 8,300 ang tumatawa. 1,900 ang galit. 173 lang ang nag-like. Ano ibig sabihin nito? Galit, tinatawanan ng taong bayan itong ICI na ito at ang former speaker. Hindi sila naniniwala. Ano bang sakit ng Speaker of the House? Pareha sila ni ex-Congressman Saldico. Ganyan din. Sakit sa puso daw Talagang pag wala kang peace of mind, naranasan ko yan. Pag wala kang peace of mind, talagang magkakasakit ka. Yung hindi ka makatulog ba ng mahimbing, mas maswerte pa, may nabasa ako sa Bible, Proverbs, na the sleep of a laborer is so sweet. Kumpara doon sa mayaman na hindi nakakatulog dahil sa kung anong iniisip tungkol sa kanyang kayamanan. Kaya, kung may how do I call it? Yung kawawang Pilipino ngayon, hindi naman sa lata, itong mga sobrang yaman, kailang walang kapayapaan sa kanilang pag-iisip. Marami ng instances na ang mga millionaires, billionaires nagpapakamatay. Bakit? Wala silang joy. Wala silang happiness. By the way, may kaibahan daw yung happiness at saka joy. Yung happiness, mababaw lang daw yan. Kailang ang joy, yun yung malalim na. Yun. Meron ka bang, kung maligaya ka, meron kang peace of mind, nakakatulog ka ng mahimbing, nakakakain ka ng yung appetite mo to eat ba. Naranasan ko yan, Nagkakaproblema ako. Yung gana ko ng pagkain, wala. May pera ako na pambili ng masarap na ulam, kailang wala naman akong ganang kumain. Hapdos ang aking tiyan. Yung anong tawag nyo? Acid reflux. Dahil sa problema, dahil sa stress, sabi ko, Lord, ayoko ng buhay na ito. Kahit wala akong pera, tanggalin nyo lahat ang pera sa akin. Basta, ang gusto ko lang, kapayapaan. Simple lifestyle lang. Ngayon, nakakaranas na ako ng joy. Yung joy pala, may meaning yung joy. G-O-Y.
Ito ang formula para magkaroon tayo ng kapayapaan sa buhay, yung malalim na kapayapaan, yung lasting joy. Joy. Jesus first, others next, you last. Yung greediness, pag ang tao na kinapitan ng sakit na kasakiman, inuuna ang sarili. Hindi nakokontento yan. Allah, sakmal ng kayamanan, ari-arian. Walang kaligayan. Hindi siya makontento sa billions, gusto pa niya ng trillions. Kasi inuuna ang sarili. Naranasan ko yan. Kaya lang, nung nakita ko ang buhay ko na I'm going to destruction, I repented before God. Tinanggap ko ang Panginoon na maghari sa buhay ko. And then, yun na nga, inuna ko ang Diyos. Jesus first, others next. Kung may blessing ako ngayon, galing yun sa Diyos. And sabi ko, Lord, help me to be a channel of blessing. Itong blessing ko ngayon galing sa iyo. Sino ba yung nangangailangan? Yun. Yung kasakiman na palitan ng generosity. Kaya yung income natin sa channel na ito is charity. Tumutulong tayo sa mga nangangailangan, lalo na yung mga talented tribe. And then, Jesus first, others next, and then you last. Ihuli ang sarili. Kaya, sana kung itong ating mga opisyalis sa gobyerno, ganyan ang gawin nila, bayan muna bago sarili. Ganyan sana. Ang example dyan, itong si Congressman Libeste, Leandro Libeste. Hindi siya tumanggap ng sweldo niya. Ibinalik niya yung sweldo niya at office budget niya sa Kongreso. Ayoko niyan. Hindi ako tatanggap niyan. Hanggat hindi nyo inaaksyonan yung aking kagustuhan na yung budget ng DPWH 2026 budget, ang daming kickbacks, dapat bawasan ang kickbacks. Pag hindi, kayo lang yan. I can work without receiving a salary. Ganon. Inuuna niya yung kanyang constituents, ang taong bayan, bago sarili. Kung marami tayong ganyang kongresista at sa executive, yayaman ang Pilipinas. Ngayon, hirap ng Pilipinas dahil inuuna nila ang kanilang mga sarili. Ayun, nagkakasakit sila. Kawawa sila. In reality, kawawa ang mga opisyales na ganyan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Sa saging lakatan ni Manoy Boy. So muna niya ang saging nga namunga na nagiputos niya So naa na po na munga nga iyang pagaputoson ni Manoy Boy. So muna ang una niyang tanom ni Manoy Boy. So kaluoy sa Ginoo, sunod-sunod na gyud ang pagpamunga sa among saging lakatan. Pila na siya Manoy kasipe? 14. 14 kasipe. Oo. So kuan pagaputoson ni Manoy ang iyang saging lakatan. Yang kau makan aku berdoa dengan bata tu yang kau. Ini lah teh. Gawa sa tanom ni Manoy Boy nga lakatan, naapagid siya tanom nga kape. Kay mas mahal ang kape kaysa lakatan. So muna ni ang itsura sa kape ni Manoy Boy nga tulo ka bulan. So maayo gid ang iyang tubo. So kapinasad ang among gitanom. So naanay mga sanga-sanga. Kaluoy sa Ginoo. Ginawidingan ni Manoy.
Salamat to sa Ginoo uran. Ug salamat sa Ginoo gyud nga taas na among kape. Ug salamat po sa nagsuporta sa kape. Nga ug sa nagsuporta sa lakatan kay ug ang among lakatan nagudon na pod. Kaning kape mangudon na pod. Salamat gyud kayo kay makaawat gyud mi sa kalisod. Salamat kayo Manoy. Oh, salamat.